Hello mga kamaestro, welcome back again to our channel and this is another episode ng ating vlog. And nung nakaraan, kung nakikita niyo sa aking Facebook account, nag-post ako doon regarding architect's fees. Dahil itong architect's fees na ito ay palaging issue, no? Na sinasabing napakamahal maningil ng isang arkitekto. So, gusto ko i-discuss na ang architect's fee ay hindi lamang naglilimit doon sa 10% na palaging sinasabi, no, ng ating mga colleagues sa industry. Maraming paraan sa pag-charge ng architect's fee sa ating mga kliyente, no? And pinaka-common na palagi nating nababanggit ay ang 10%. No? In fact, yung 10% na yan ay sinasabi natin doon sa DAEDS, no? Pag sinabing nating DAEDS, yan ay Design of Architectural and Engineering Design Services. So ngayon, because of the decision of the Supreme Court, in our case, between civil engineers, dapat limit lang tayo sa architectural aspect. No? And yung sinasabi ng ating code, ang charges natin sa architectural ay 6% lamang. No? Kasi ang 4%, that belongs to engineering services. Ako palagi ko sinasabi na hanggat maaari ay huwag tayong mag-charge ng engineering services dahil hindi naman natin scope talaga ngayon, no, ang allied engineering designs. So hayaan natin ang ating mga allied professionals, no, partners to charge their own design fees sa kanilang profession. So mag-limit tayo doon sa ating profession para wala tayong magiging problema with regards sa kanila. Ngayon, ang palaging sinasabi, napakamahal ng architect's fee ng isang arkitekto, lalo na't mag-charge ka ng 6% halimbawa, no, sa isang project. Pero, ang totoo niyan, ang percentage base na architect's fee, commensurate naman yan doon dapat sa services ng isang arkitekto na i-render niya sa kanyang kliyente. Ang example kasi nung percentage na yan ay mahahati yan, no, sa 4 na aspeto. No? So yung unang fees natin dyan ay pupunta doon sa signing of agreement. No? Pag kinuha kang architect, siyempre magsasign ng acceptance, no, ang ating kliyente na ikaw na yung kinuha niyang arkitekto. No? Hindi naman pwedeng magre-render ka muna ng mga sketches tsaka ka palang babayaran or saka palang i-close yung engagement sa'yo pag nagustuhan niya yung sketch. Paano pag hindi niya nagustuhan, no? So, babay ka, no? Thank you ka. So, kaya nagcha-charge tayo ng acceptance fee sa ating services para siguradong pagpunta ng kliyente sa iyo, alam niya na ikaw ang kukunin niyang arkitekto. Kasi kung pumunta siya sa iyo at hindi pala siya sigurado na magugustuhan niya yung design mo, o hindi, ibig sabihin hindi siya nag-research, no? Na ito yung arkitekto, yung mga conceptual approach niya, no? Yung kanyang design philosophy ay gustong-gusto ko. So hindi siya nag-research, no? Baka ang kailangan niya lang ay makakuha lang siya ng working drawings for building permit purposes. And of course, tayong mga arkitekto, hindi naman for building permit purposes ang ating services. Ang ating services is to solve comfort ng ating kliyente doon sa kanilang mga project. And of course, design solution, no, sa sustainability ng kanilang project, no, in terms of viability, in terms of feasibility, and in terms of course ng kanilang financial investment. So, doon pumapasok ang role natin bilang isang arkitekto. So, ngayon, ang services na charge natin sa kliyente, halimbawa, nag-charge tayo ng 6% equivalent to 1 million. Nakahati yan, no? Nakahati yan doon sa first phase sa pag-sign ng kontrata. Yung second phase na babayaran sa'yo, no, nakukunin doon sa 100% ng 6%,
ay doon sa pag-submit mo ng schematic design, no, yung mga schemes, bubble diagram, no, tinitingnan natin yung design solution natin, no, ng interrelationship of spaces through bubble diagram in relation to lot and orientation. So pag nag-okay yon, babayaran ka ng portion na yon. Then pagka may mga revision pa si client, ayusin mo yung revision until such time na dumating ka na naman doon sa tinatawag nating design development phase. No? So sa design development phase, yun naman yung part na si architect ay binablocking niya na yung bubble diagram na sinerve natin sa client as our schematic design services. So, iba-blocking ni architect and mapo-form na siya as initial floor plan. And then, sa design development phase, doon dapat natin binibit-bit yung kliyente natin papunta doon sa mga home depot. At doon dapat pinapapili natin si kliyente ng mga finishes na gusto niya sa tiles, sa fixtures, etc. No? Doon dapat sa phase na yon natin dinadala yung ating kliyente dahil during that time na gumagawa tayo ng design development phase, doon na dapat pumapasok ang ating material specifications and designation sa ating plano. Kasi pagka nag-okay na yung material designation natin dyan at talagang pupunta na tayo dun sa next phase, which is the construction documents phase, tapos na dapat ang ating designation ng mga materials, tapos na yung designation ng ating finishes, ng ating furnishings, etc. Oh? And doon sa construction document phase, nag-i-specifications writing ka na lang. Hindi yung construction period, doon mo bibit-bitin yung kliyente, hindi mag-fit ang budget ng kliyente. Bakit? Hindi mo na-study ang kanyang budget based doon sa kanyang gustong material, based doon sa kanyang gustong finishes during design development phase. In fact, doon sa design development phase, dapat doon din tayo gumagawa ng possible value engineering. Na kung sakali mang hindi mag-fit yung budget ng client, may naka-value engineering ka na naka-ready pagdating doon sa construction stage. So, hindi dapat tayo nag-suggest ng ibang material pagdating doon sa construction phase. Otherwise, magki-create ng danger doon sa budget ng client. No? Kasi pag binitbit mo yung kliyente during construction phase, ang daming nakikita nun. No? Sira ang iyong budgeting doon sa iyong probable construction cost. So, yun yung mga stages na binabayaran yung kliyente, no? Doon sa acceptance of the project, schematic design of the project, design development ng project, and then doon sa formulation ng complete set of construction documents. So, nakahati-hati doon yung china-charge mo sa kliyente na architect's fees. Kaya mahaba yung proseso, no? Mahaba yung proseso. Yung iba kasi, no, pagkausap yung kliyente, siyempre, for building permit purposes lang ang pinoprovide, kaya within 7 days na ipoprovide na yung plano. Pero nagcha-charge ng 10%, nagcha-charge ng 6% na hindi dumaan sa proseso. So, siyempre, kung hindi dadaan sa prosesong ganyan, abay, iisipin talaga ng kliyente na mahal ang arkitekto. Bakit? Nakapag-provide ka kaagad ng working drawings mo in just 7 days without that process. Tapos, sisingilin mo yung kliyente ng 10% or 6%. Diba? So, doon pumapasok ngayon ang mindset ng kliyente na drawing na naman na ginagawa ng arkitekto. Ang mahal ng singil sa akin. Bakit? Dahil hindi ka sumunod sa proseso na dapat.